Magandang gabi po sa lahat, no. Ako po ay magpapahayag po sa inyo ng salita ng Diyos na patungkol po sa kaligtasan punta sa langit. So para po to sa lahat, sa mga gustong makinig, kung gusto sa mga para po ito sa kaligtasan ng kaluluwa natin. So ngayon kung ready po kayo makinig, dahil po hindi ko po kayo mapuntahan sa bawat lugar, no, kung saan man kayo. Kasi po ang lawak po ng Pilipinas, no, di ko kayo lahat mapuntaan dahil po pabawi ko sa iyong kaligtasan. So habang ito po ang video na to, po pagtiyagaan nyo, pakinggan nyo. Nawa po ito po yung kaligtasan na ibabahagi ko sa inyo. Dahil po marami na pong mga kalamidad ngayon dumating. Hindi natin alam kung tayo po ay darating ng araw na tayo ay masalanta na naman ng ganyan, namamatay tayo, hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. So ito po ibabahagi ko sa inyo. Sabi niyo po ba na kayo ay matuwid? Ay, pag sabi mong ikaw ay matuwid, kasi sinungaling ka. Pero pag sinasabi mong ikaw ay hindi nagkasala, yun po, sinungaling. Pag sinabi mong nagkasala ka, yun po yung ibig sabihin, hindi ka nagsisinungaling. Kasi ayon din sa Bible, sinasabi dito, una pong Bible na aking ginagamit po ay King James Version. So ito po, ibabagi ko sa inyo, kaligtasan. Walang iba po. Ito po tayo mag-focus kaligtasan. Share ko sa iyo, 100% po ba na mamatay ka ngayon, sigurado ka sa langit. Ngayon na ngayon, kung mamatay baka sakali, kunwari lang po, kung mamatay ka, sigurado ka na po ba sa langit. So ito po yung aking ibabagi sa iyo. So na po sa inyo lang po yan. Kung matanong sa sarili nyo kung sigurado ka po ba sa langit o hindi, i-comment lang pa sa baba kung hindi ka sigurado. Ito po yung ibabagi ko sa kaligtasan. Ang kaligtasan po napaka-importante. Hindi po to kagad yung sabi nilang ligtas ka lang. Iba po yung kaligtasan, sigurado po, sure na sure, at saka hindi basta-bastang kaligtasan to. Hindi yung pakunwarian mo lang yung kaligtasan. So di mo alam, biglang dumating yung Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Tapos di mo sigurado yung langit, saan ka ba mapunta. Impyerno ka ba, langit, impyerno ka, langit, dalawang isip ka. So ngayon siguraduhin na natin ang kaligtasan mo. So ito po, basahin ko po sa Romans 3:10. Akin na pong babasahin sa Romans. Yan po. Tapay itong babasahin. Romans pwede makita, no? Ito po yung kanyang basahin sa Romans 3:10. Gaya ng nasusulat, walang sinumang matuwid, wala ni isa. O ibig niya sabihin dito, Panginoong Hesus, ibig sabihin nito na walang nagkasala. Dahil po tayo po ay makasalanan. Ibig sabihin niya dito, alam po ng Panginoon na ang mga tao makasalanan. So kaya po ito pong nakasulat sa Bible, sinabi dito, totoo po to, hindi ka makatakas dito. Yun po sinasabi dito na sa salita ng Panginoon. Sabi niya dito, gaya ng nasusulat, walang sinumang matuwid, wala ni isa. Yan po yung sinabi dito, lahat nagkasala. Yan po yung ibig niya sabihin dito. Sa 23, ito sa baba, ito po sa 23, sabi dito, sa English na lang, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluluhatian ng Diyos. Ibig sabihin dito, pag tayo ay nagkasala, hindi tayo makaabot sa kaluluhatian ng Diyos. Ibig sabihin niya, sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin dito sa Bible, sa gaya ng nasusulat, walang sinumang matuwid, wala ni isa. Ibig sabihin, nagkasala lahat. Sapagkat ang lahat na nagkasala at hindi nakaabot sa kaluluhatian ng Diyos. Paano yun? Anong gagawin natin? Yun po ang sinabi dito sa
sa ano dito sa Romans 3:23. Gaya ng nasusulat, walang sinumang matuwid, wala ni isa, at saka sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Yun po kasi ang Panginoon ayaw na sa kasalanan. Siya ay banal, siya ay Diyos. Pagkataong tao sa ito sa lupa, bumaba siya sa lupa ng pagkataong tao. Siya pa'y pinarusahan, pinatay, Panginoong Hesus. Yun po ang ginawa niya dito, bumaba siya sa lupa. Pakumbaba, yun po ang ginawa ni Panginoong Hesukristo para lang pa sa atin. Sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalulatian ng Diyos. So ng Panginoong Hesukristo, 100% ayaw niya sa kasalanan. Mabaho sa kanya ang kasalanan. Yun po yung ayaw niya dun. Ayaw ng Diyos. Yun po. Sabi niya dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. So ganun pa yun. Bakit hindi tayo makaabot sa kalulatian ng Diyos? Dahil po may mali tayong nagawa. Kasala tayo. Yun po yung malinaw dun. Kaya di natin kaya abutin ng kaharian ng langit ng Diyos. Ayun po yun. Kaya po di natin kaya abutin kasi sa kasalanan. Kagawa tayo ng mali sa buhay natin. Yun po yun. Yun pong ibig sabihin dito, no? So ngayon, dito na naman tayo sa Romans 6:23. Wala na 6:23. So yun. Basahin natin sa Romans 6:23. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan po yung kabayaran ng kasalanan ng kamatayan? Sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan po yun? Walang iba po yung kabayaran. Sabi, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Yun po yun. Pero sabi ng Diyos, datapuat, ibig sabihin po datapuat, pero ang kaloob, ibig sabihin ng kaloob, regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sinabi niya dito, datapuat, ibig sabihin na pero ang kaloob, yung tinawag na regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ang wala palang ibang hanggang buhay si Hesukristo. Nagsasabing, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun pong sinabi dito ng Panginoong Hesukristo. So ipaliwanag ko lang po sa inyo. Ito po yung sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun pong sinasabi dito ng Panginoon. So ngayon balik tayo dito sa Romans 5:8 muna tayo. Romans 5:8. Sabi dito, datapwat ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig tungo sa atin. Samantalang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So ngayon po ang tanong ko sa inyo lahat, bakit po kailangan Hesukristo mamatay? Di na lang lahat ng tao mananampalataya sa Kanya para malangit, para maligtas ang mga tao. Bakit kailangan pa ni Hesukristo mamatay sa krus ng Kalbaryo? Bakit po kailangan niyang mamatay? Yun po ang tanong. So pag ang tanong mo po ay i-comment mo pa lang sa baba kung bakit po kailangan niyang mamatay ni Hesukristo. Kung di mo po alam, so ngayon paliwanag ko sa iyo. So ngayon, bakit po kailangan niya mamatay ni Hesukristo? Ganun po yun, doon sa krus ng Kalbaryo. Ganun po yun. Ulitin ko lang po pagbasa. Datapwat ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Samantalang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yun po ang malinaw doon sinasabi niya. Yun po yun. Ikwento ko na lang po. Yun po isang mayaman. Kung sino ka man ngayon na nakinig ngayon, ikaw ay isang mayamang tao. Nangutang ako sa iyo ng 1,000,000. So ang sabi mo sa akin, ang laki naman ng pera na yan, Kuya Edgy. Makabayad ka kaya niyan? Yun po ang sabi mo sa akin. So ngayon, halimbawa lang natin ha. Ang sabi ko sa iyo, pag gawa tayo ng kasulatan, kapag hindi ako makabayad, makukulong ako. So ngayon, oras na ako magbayad, hindi ako nakabayad sa iyo. Anong gagawin mo sa akin?
Siyempre, ipakukulong mo ko kasi nung di ako nagbayad sa'yo, lumayo ako dun ah. Akin naman yan. So ngayon yun po, yung hindi ako nakabayad sa'yo, makukulong na ako. So, sabihin na makukulong na ako. So ngayon, nakita ko ng kapatid ko. Mga kapatid ko, nakita niya ako, naawa sa akin dahil makukulong na ako. Kasi nakautang ako, hindi ako nakabayad sa'yo. So bininta niya yung ari-arian ng kapatid ko, binigay sa'yo 1,000,000. Ibig sabihin po ba may utang pa ba ako, may utang pa ba ako sa'yo? So siyempre wala na, di ba? Kasi po binayano ng aking kapatid. Kaya napawalang utang ako sa'yo. Pero meron pa na akong kasalanan sa'yo. Dahil nung oras na ako magbayad, hindi ako nagbayad sa'yo. Pero wala na akong utang dahil po mayroong nagbayad. Ganun po si Jesucristo. Kaya po kaya po namatay siya sa krus ng kabayo dahil po binayaran natin kasalanan sa impyerno. 3 days and 3 nights napunta si Kristo sa impyerno. Naniwala ka sa hindi, totoo po. Napunta si Jesucristo sa impyerno. Tatlong gabi. Pangatlong araw, nabuhay siya ng muli. Yun po si Jesucristo. Yung tinawag dito, ang lupa kasi tinawag po ito impyerno. Yun po dito siya naka-living, yun po tinawag na impyerno. Tatlong gabi namatay siya doon. Pangatlong araw nabuhay siya ng muli. Yun muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yun po yun. Kaya po siya namatay. Kaya binayaran natin kasalanan. Balik tayo dun sa Romans 6:23. Yung binasa natin kanina. Sabi dito, kaya pala namatay si Jesucristo sa cross. Sabi pala dito sa Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala namatay si Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Sapagkat pala ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala siya namatay doon. So ilang beses po namatay ang tao? Yun po ang tanong ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ang alam natin isa lang. Pero ngayon basahin ko sa Revelation 20:14. Yun po yun. Revelation 20:14. So ito po, nakakita ko na po no, sa Romans, sa Revelation 21 o 20:14 no. Sabi dito, at ang kamatayan at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. So yung ibig sabihin po doon, ang kamatayan pala dalawa. Sabi dito, ulitin ko lang, at ang kamatayan at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. So ilang beses daw namatay ang tao? Dalawa. Ibig sabihin po kasi dito, ikalawang kamatayan, pag namatay, halimbawa namatay ako, aking katawan balik sa lupa, magiging alikabok. Ang aking kaluluwa aakyat sa langit. Tapos doon magsusulit ang aking kaluluwa. Tingnan ang aking buhay dito sa lupa. Sa buhay ko doon sa libro ko doon sa libro ng buhay. Doon basahin doon. Kung makasalanan ka, hindi ka ligtas. Talagang sa impyerno ka. Pero pag hindi ka ligtas, talagang sa impyerno. Pag ligtas ka, sa langit ka nun. Yun po, totoo. So habang ngayon, maligtas muna tayo. Yun po talaga. Kasi minsan, bigla tayong namatay. Hindi natin maabutan ng kaligtasan. Yung una, mailigtas ka muna. So ngayon, yun po yun. Maligtas ka, sa langit ka. Pero pag hindi ka ligtas, sa impyerno ka. Yun po yung makamtan mo ang ikalawang kamatayan. Kapag makasalanan ka, hindi ka ligtas. Yun po yung makamtan mo, kamatayan. Kapag ligtas ka, dun ka sa buhay na walang hanggan. Yun po sinabi ko, ilang beses namatay ang tao? Dalawa. At ang kamatayan, at impyerno, ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Yun po yun. Yun po ibig sabihin yan, dalawang beses na mamatay ang tao. Ikalawang kamatayan na itatapon sa apoy. Yun po yun. Ikalawang kamatayan, yun po yung kaluluwa mo. Pag makasalanan ka, yun po sa impyerno. Pero ligtas ka, makasalanan ka man, sa langit. Yun po yun. Yan, balik ta sa Romans 6:23. Ayan, sabi to, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Yun po yung namatay si Kristo sa cross, yan po yung binayaran na kaya sa namatay, nayanan ng Diyos na yun anong gagawin niya, kasi po alam ng Diyos na anong purpose ang kamatayan niya, dahil po tas para sa atin, dahil mahal tayo ng Diyos. Kung di tayo mahal ng Diyos, lilabanan lahat ng mga kalaban ni Kristo, isang ganun niya, patay lahat ng kalaban. Yung hinayaanan niya dahil po mahal tayo ng Diyos. Binayaran natin kasalanan doon sa impyerno, kaya sa namatay doon sa cross. Kaya po, ilang beses namatay ang tao, yun po, 2. Dun, kalawang kamatayan doon sa impyerno, pag naligtas ka, sa langit po. Yun po yun. Sapagkat ang kabayan ng kasalanan ng kamatayan, inulit ko lang po, no? Yun po yun, ang kabayan ng kasalanan ng kamatayan doon po sa impyerno. Pero, sabi ng Diyos, datapwat, ang kaloob, mayroon pala siyang kaloob. Ibig sabihin yun, regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo nating Panginoon. Yun pong malinaw dito. Hindi ba po yung regalo? May katatlong konsepto po tayo ng regalo. Halimbawa, bigay ko to sa'yo. Gusto ko, gupitan mo muna yung buhok ko. Regalo po ba yun? Halimbawa lang po. Regalo po ba yun? Bigay ko sa'yo. Tapos, gupitan mo ko. Regalo ba yun? Siyempre hindi, kasi po may kapalit. Pagpaguran. So ngayon, hindi mo na pagpaguran. Gusto ko, bigay ko to sa'yo. Gusto ko basahin mo to. Cover to cover. Pag hindi mo to binasa, kukunin ko to sa'yo. Regalo po ba yun? Siyempre hindi, dahil may kondisyon. So ngayon, di mo pagpaguran, walang kondisyon. Gusto ko, bigay ko to sa'yo, panghingi mo na 20. Regalo po ba yun? Siyempre hindi, dahil may bayad. So kahit piso na lang, hindi pa rin, kasi may bayad pa rin. So ngayon, ang regalo, hindi mo na kailangang pagpaguran, walang kondisyon, walang bayad. Ano lang kailangan mong gawin pag binigay? Nasa sayo na po yan. Anong kailangan mong gawin pag binigay sa'yo ang regalo? Para mapasayo yung regalo. Tanggapin mo. Ganun po yun. Paano mapasayo ang regalo kung di mo tinanggap? Diba? Hindi mapasayo doon. Sabihin mo na salamat. Hindi mapasayo yan. Kunin mo. Sabihin ko tanggapin mo para mapasayo ang regalo. So sabi pala ng Diyos, datapwat ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan. Yun pala yung tinanggap mo ngayon. Yun po ang buhay na walang hanggan. Yun pa. Pag di mo tinanggap, mapasayo ba yung regalo? Buhay na walang hanggan? Siyempre hindi. Kasi po tinanggihan mo. Parang hindi mo tinanggap. Parang hindi mo kinuha. Kailangan kukunin mo para mapasayo. Yung sabi ng Diyos, buhay na walang hanggan. Yung tinanggap mo ngayon, yung kaloob niya sa'yo. Yun po ang buhay na walang hanggan. Saan po yung kamatayan? Tinawag impyerno. Buhay na walang hanggan. Sa langit, walang iba. Yun po yun. Ang napupunta lang po doon sa impyerno, mga kasalanan, mga hindi ligtas. Ang mga ligtas doon po sa langit. Huwag mong kalimutan, saan po yung buhay na walang hanggan? Sa langit, ang kamatayan, impyerno. Yan po yung buhay na walang hanggan, heaven and hell. Yan po yun. So, huwag kayong magsawa, kinig. Malapit na po sa kaligtasan. Yan po yun. Ilang beses na mamatay ang tao? 2. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Siyempre, lahat nilikha ng Diyos. Pero, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Si Judas ba anak ba ng Diyos? Yan po ang tanong doon. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi po, tinan mo lang, kumpara mo lang kay Judas. Si Judas, pinakita ni Jesucristo sa kanya, binulag, mga bulag, pinakita, mga pipi, nakapagsalita. Yun, mga di makarinig, putulan ng tainga, naayos niya yun. Mga patay na buhay, libu-libong tao pa nakain. Mga kitungin naayos sa harap ni Judas. Pero ang ginawa ni Judas sa Panginoong Jesucristo, taksil siya, bininta niya siya sa mga kalaban si Jesucristo. Yun po siya ay anak ng demonyo, si Judas Iscariote. Siya po ay anak ng demonyo, anak ng kapahamakan. Siya ay anak ng demonyo, si Judas. Yun po yung tandaan. Kaya mayroon pong tinawag na 3 tao ngayon namumuhay sa mundo. Ito po ay anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo, anak ng Diyos. Yun po yung 3 na yan. Ulitin ko lang po, anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo, anak ng Diyos. Yun po yung 3 na yan. Namuhay ngayon sa mundo natin dito sa Pilipinas. Marami po yan ngayon yung mga ganyan tao. Yun po yung anak ng demonyo, hindi pa anak ng
Diyos, hindi pa anak ng demonyo, anak ng Diyos. So paliwanag ko sa iyo, ilang beses namatay ang tao? Dalawa. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Lahat nilikha ng Diyos. Si Judas ba anak ng Diyos? So may tinatawag ng anak ng demonyo. So ngayon, ipaliwanag ko sa iyo, ito po yung di pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo. Ito tayo nung hindi pa tayo nasisira ng salita ng Diyos. Yung wala pang nagsishare sa iyo, ibig sabihin hindi ka paligtas, nalilito ka pa 50-50. Yung ibig sabihin po na pwede ka pa mapunta sa impyerno, pwede ka mapunta sa langit kapag mapunta ka sa langit, kapag maligtas ka. Pero pag hindi ka maligtas, sa impyerno ka. Yun po yung isa gitna tayo. Yung anak ng demonyo, wala na po itong pag-asa maligtas. Yun po yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ito po yung dalawa na yan. Yung ibig sabihin blasphemy, pangbabastos mo sa Panginoon. Yun po yung wala ng pag-asang maliligtas. Depende lang po yan kung halimbawa may tumboy bakla, ganun. Tumboy bakla na bata pa, pwede mo pa santuwirin. Kasi po, di kaya mo pantuwirin kasi ano pa yan, malambot pa yung utak niyan. So ngayon, pag ganito na sa akin, tumboy na malaki na matigas na po ulo niyan, bastos pa yan manalita. Yun po yung mga ganyan. Sakit, mga bastos po yan, mga ganyan manalita, no, mga ganyan. Pag ganito na laki sa akin, bakla na, tumboyin, ganun. Yan po yung bastos na yung manalita, yung mga ganyan pag malaki. Hindi pwera lang na ano, bata pa siya, pwede mo pa siya tuwirin. Anong nakalagay sa ano niya? Anong nakalagay sa birth certificate niya? Babae siya. Nakalagay niya sa birth certificate na lalaki. Yun po yun, nakalagay. Walang ginawa ng Diyos, bakla. Na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos, babae at lalaki lang. Walang sinabi ng Diyos mag-asawa ka, kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Yun yun. Yun po sa nasulat sa Genesis 1:27, ginawa ng Diyos, babae at lalaki lang. Yun po yun. Lalo na pag mag-asawa kayo, isa lang. Lalo na pagkasal kayo, ginagalang kayo ng Diyos. Yun po yung totoo nun ginawa ng Diyos. Yun po lang, ulitin ko lang, anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos. Hindi pa anak ng demonyo, anak ng Diyos. Ito po ay wala ng pag-asa, maliligtas. Yung sinabi ko, kapwa lalaki, kapwa babae, yun po yung sinabi ko sa iyo, malinaw. Ito anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos. Ito po yung nasa gitna tayo. Alam na mabuti at masama. Itong anak ng Diyos, ito po yung maligtas na naglilingkod sa Diyos, share ng salita, share ng gospel. Yun po yung naglilingkod sa Panginoon, mga anak ng Diyos. Yun po yan. Ito po tayo sa gitna nung hindi pa tayo naliligtas. Yun po yung anak ng demonyo, di pa anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos. May pagkasama punta sa impyerno kapag hindi maligtas. Pero pag maligtas siya, may pagkasama punta sa langit, magiging anak siya ng Diyos. So ngayon, yung baby, dito po yan sa langit pag namatay. Hindi lang po alam ang kasalanan. Yung sabihin, hindi pa alam at mabuti at masama. Dito po sa langit yan. Yung alam na at mabuti masama, pag hindi maligtas, sa impyerno talaga yan. Pag maligtas, magiging anak siya ng Diyos at sa langit siya mapunta. Yan pa yan. So doon muna natin sa Revelation 21:8. Doon natin basahin yung masamang balita bago tayo sa kaligtasan. So pakinggan nyo lang po kung gusto mo maligtas. Tingnan mo lang po. Wala lang po to sa inyo, mga katauhan. So Visayas, Mindanao. Tingnan nyo lang po. So ngayon, basahin ko sa Revelation 21:8. So ngayon po lay, yung basahin. Isa. So basahin ko lang po. Datapwat ang mga matatakutin at mga di nanampalataya, at ang mga makasuklam-suklam, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapakiapid, at ang mga mangkukulam, at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa nagliliab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po yun. Ibig po niya sabihin dyan, datapwat ang mga matatakutin. Ito po yung mga matatakutin, yung mga, ano pa ibig sabihin yung matatakutin? Yung po yung naglalaslas, nagpakamatay, nag-suicide, ibig sabihin nagpakamatay, nagbibigti. Marami po mga kabataan ngayon ang ginagawa yung mga ganyang bagay. Ito po yung mga masamang balita. Sa mga, sana po huwag nyo gagawin ito. Ano ko lang po sa inyo mga kapatid, mga katauhan Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo sa sulok ng mundo, ito po huwag nyo gagawin na makasalanang. Wala nang pag-asa ito pag ito yung ginawa nyo.
titsok po kayo sa impyerno pag ginawa niyo itong mga bagay na to. Ito rin matatakotin, ito po naglalaslas dito, yung mga pagkamatay, suicide, bas lang social media, pagkamatay, suicide, tumalon sa welding, nagbebegti, yun po yan. Pangalawa, at mga di nananampalataya. Sino po nakakilala ng mga hindi nananampalataya? Yung mga taong nagsasabing hindi totoong Diyos. Yun po yung sinasabi doon. Sabi nila kung hindi totoong Diyos, saan ka ba galing kung hindi totoong Diyos? Yung po yung mga ganyan tao na hindi naniwala na may Diyos, hindi po totoong Diyos. Bawa yung cellphone, no? Cellphone, siyempre bago ka magkaroon, siyempre may gumawa nun. Hangin, sino gumawa niyan? Siyempre ang Diyos. So, ibig sabihin may Diyos. Yun po yung totoo. Yung mga taong hindi nananampalataya, ibig sabihin nun, yun po yung mga hindi naniwala na may Diyos. Scientist, number 1 lang po mga scientist. Yun po yun. Hindi maniniwala na may Diyos. Yun po mga ganyan tao. Hanggang ngayon, nananapan nila yung buto ni Jesucristo. Kahit buhok lang makuha nila para makuha nilang experiment. Pero ngayon, hindi pa rin nila makikita dahil po buhay po ang Diyos, hindi po patay. Yun po ang totoo. Salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, nakinig pa rin siya at binabantayan ka na habang nakinig sa salita na ng Panginoon. So ngayon po yung tinatawag na hindi nananampalataya, yung hindi maniniwala na may Diyos. Mga scientist po, hindi yan naniniwala, no? Pangatlo, at ang mga makasuklam-suklam. Ibig sabihin po yung mga kasuklam-suklam, marami po ito sa Pilipinas. Pumapatol sa kapwa babae, kapwa lalaki, yun po lang yun, kapwa matanda, no? Bata sa matanda, tao sa hayop, yun po yung mga kasuklam-suklam. Nakakadiri mga tao, yun po yun. At mga mamatay tao, nakakilala ka ng mamatay tao. So, marami po ngayon, no, pinapatay, kahit saan saan lugar, marinig mo lang, marami po mga mamatay tao. Hindi natin alam kung sino sila, pero Diyos na pumbala sa kanila, no. Di tulog ang Diyos. Sabi ng Diyos, hindi niyo alam kung saan kayo pupunta, sinusundan pa rin kayo ng Diyos, kahit saan kayo magtago. Sabi ng Diyos, alam niya, bilang niya ang buhok mo. Yan po yun. Dito yung mga mamatay tao, yun po yung sila sabi ng Diyos. Ito po mga mamatay tao, hindi po bero yan, mga ganyan tao. Hindi natin alam kung sino yung mga yan, pero ang alam ng Diyos yun. Yan po totoo. At mga mapakiapid, sino po nakakilala ng mapakiapid? May asawa na gusto po mag-asawa ulit. Yan po yan. Yung asawa mo isa lang, kasal man kayo, isa lang asawa mo. Ayaw ng Diyos pag dalawang asawa mo. Yun po yun, tawag dun. Nagagalit po ang Diyos nun. Yun po yun, dun ng Panginoon. Magagalit ang Diyos yan. Ito po yung masamang balita. At ang mga mangkukulam, yun po yung makilala mangkukulam, si Harry Potter, yung mangkukulam na magician. Nung po una po magician yan, kaya akala nyo totoo po yung nililikha nila. Hindi po totoo yan. Makasinungaling ang mga pangluloko nila, no? Po yun. At mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung sinasabi, sino po yung mga Katoliko dyan, no? Huwag sana kayo ma-open sa akin. So, sinasabi ko po totoo sa Biblia, sa Bible. Ituro ko po sa inyo yung katotohanan. Para nawa naman mahawa kayo sa kaluluwa niyo. Diyos-Diyosan. Po, si Jesucristo po yung nakadipa. Pero hindi po si Jesucristo yan. Sabi kong si Kristo, sabi niya, sambahin mo ko sa aking pangalan. Purihin mo ko sa aking pangalan. Pangalan lang po. Wala sinasabi ng Panginoon ni Diyos-Diyosan. May ibig po sabihin ng Diyos-Diyosan. Pera. Kwintas. No? Ginto. Yun po yun. Ibig sabihin ng Diyos. Diyos-Diyosan. Marami pong ibang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Cellphone. Lagi ka na nakapokus doon. Iba-iba na yung pinapanood mo. Hindi para sa Panginoon. Yun po yung mga ganyan mga bagay, no? Hindi makakabuti sa'yo yun. Yung pinapanood mo. Mas maganda yung sa Diyos, salita ng Diyos. Yun po yung mga maganda doon panoorin. Kaysa gawin mo na ng focus ka na ng focus sa cellphone, iba naman pinapanood mo, makasamaan, di ba? Yun po yun. Diyos-Diyosan. May tainga daw, di makarinig, may mata, di makakita, may ilong, di makaamoy, may bunga nga, di makapagsalita. May po yung tinawag Diyos-Diyosan. Hanapin mo ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na kinababaliwan mo, doon ka na nagka-focus, yun po yung tawag nun. At lahat ng mga sinungaling. So mga kasinungaling, lahat po tayo, no?
Alam ko bilang din, kahit ikaw pa nanonood ngayon, alam ko bilong tayo diyan. Kilala ko at alam ko yung salita ng Diyos. Lahat tayo dito sa Paul. Yung pabilang tayo dito sa sinungaling. Yun po na una. Ay matatamo ang kanilang bahagi sa nagliliyab sa apoy at asupli na siyang ikalawang kamatayan. Yung po ikalawang kamatayan, saan po yun? Sa impyerno. Yun po talagang kamatayan. Sapagkat ang kabayan ng salangan ng kamatayan ay impyerno. Buhay na wala hanggan sa langit. Yun po yun. Tandaan mo po, ang buhay na wala hanggan sa langit lang po. Impyerno, baba yan. Impyerno tawag nun. Buhay na wala hanggan sa langit. Walang iba. Huwag mong kalimutan yan. Gusto mo tanggapin mo sa puso ang Panginoong Kristo, huwag mong kalimutan ang buhay na wala hanggan. So po, ilang beses na mamatay ang tao, ilang beses, dalawa. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Si Judas pa lang, yun po yung anak ng demonyo. Kaya may tinatawag na anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo, anak ng Diyos. Yun yung tatlo po yun sila. Yun po yun, no? Po, huwag mo kalimutan. So ngayon, dito na po tayo sa kaligtasan. So ulitin ko lang, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Ilang beses na mamatay ang tao? Dalawa. So ngayon, dito na tayo sa kaligtasan. Pabasa ko lang po kaligtasan para sa atin lahat. So yun. Okay. Basahin ko lang po at pakinggan mo lang po, kapatid, kung saan ka man ngayong lugar na to. Importante po itong kaligtasan na to. Ito po ang isang beses lang po naliligtas ang tao, hindi po parami. Isang beses, pag nakikinig ka, pag tinanggap mo to, nasa sayo lang, maliligtas ka na. Hanggang forever po yun, hindi na po nawawala ang kaligtasan. Tanggapin mo ito, kapatid. Sa puso mo, nasa puso mo yun, nasa sayo kung biruin mo lang. Totoo po ito. Sabi lang, basahin ko lang po dito, na kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Nabasa, kung nananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So kailangan pala maligtas ka muna. Totoo. Dahil pagdating ng Panginoon, ready ka na papunta sa langit. Hindi ka na matatakot, maalanganin pa mapunta sa impyerno. Yun po yun. Sabi sa 13, sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun po yun. Sino po yung pangalan na to? Wala na pong iba, Jesus. Walang ibang sinasabi ito, pangalan nga eh. Jesus yun. Yun po ang totoo. Yun pang walang... Sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Wala pong iba. Si Jesus only. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay, walang mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun ang sinabi ni sa John 14:6 po yan mababasa. So ngayon, sinabi niya dito, sapagkat ang sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Halimbawa, may nasunugan, sino tawagin mo? Pulis o bombero? Ako lang tawagin ko bombero. Dahil po ang bombero po yung tagapatay ng sunog. So sa ating kaluluwa, sino tatawagin natin? Siyempre ang Panginoong Hesus, walang iba kung hindi si Panginoong Kristo ang ating tatawagin para tayo maligtas. Tawagin natin ang Panginoon bago tayo tatawag. Mananampalataya man tayo sa Panginoong Kristo bago tayo tatawag. Yun po yun. Mananampalataya bago tatawag. Matias lang po yun. Yun yung ano dito. So gusto mo bang maligtas? Ngayon? O next year na lang? So ang gusto mo po maligtas, tanggapin mo ang Panginoong Kristo sa puso mo, nasa sayo lang. Kung biruin mo, nasa sayo lang po yun. So sana po papahalagahan mo to, salita ng Diyos, kaligtasan, tanggapin mo sa puso mo. Yun po ito. Isa lang beses na po naliligtas ang tao. Yun, promise ko sa iyo, ang kaligtasan isang beses lang. Sa sayo lang po, tanggapin mo sa hindi, biruin mo na po sa inyo yan. Sa ibigay ko to sa iyo kaligtasan, ibabagi ko sa iyo, share ko sa iyo, kapatid, kung saan ka man ngayon sa mundo na to. Yan po to. Una po, magpapray lang po ako saglit. Sunod ka sa akin, sunod ka sa aking panalangin. Gabayan mo ko at gayahin mo ang aking panalangin.
So ako lang po mauna, sunod ka sa akin. Panginoon, salamat po sino man kapanood nito. Aking doktrina Lord sa iyong kaligtasan. Kung sino man siya, linisin mo sa Lord. Okay, sunod kayo sa akin at gabayan at sunod kayo sa aking panalangin. At gayahin mo ang aking panalangin, kapatid, kung saan ka man sa sulok ng mundo. Nawa ikaw ay tumanggap ng iyong buong puso na totoo ka, kapatid, sa iyong pagtanggap ng kaligtasan. Sasunod ka sa akin, pray ako. Panginoon, inaamin ko po, ako po ay makasalanan. Di ko po kayang iligtas ang aking sarili sa impyerno. Pumasok ka po sa pintuan ng aking puso. Sa iyo lang ako magtitiwala, Kristo Jesus. Salamat po, Ama, sa bugtong mong anak na si Kristo bilang aking tagapagligtas. Salamat po, Ama. Salamat Panginoong Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. So yun po yung kapatid, yun po ang kaligtasan. Pag tinanggap mo yun, yun, ligtas ka na po. Hindi po bero ang kaligtasan. Yun po yan, hindi po pwedeng binibero yan. Dahil pag binibero mo, ikaw nang mananagot sa Panginoong Kristo. Yun po yun ang importante. So ngayon, pag sinasabing ligtas, so ngayon, anak ka na ng Diyos. Yun po yung sinasabi ko, anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo, anak ng Diyos. Kung maligtas siya, maging anak ng Diyos. Yun po totoo, hindi po biro na basta-basta lang, ay anak ako ng Diyos. Hindi lahat na anak ng tao ng Diyos, maging anak ka muna ng Diyos. Yun po yun. So ngayon, anak ka na ng Diyos, gagawa na pala, so ngayon, anak na pala akong Diyos, magloko-loko na pala ako dyan. Magbabae na ako ng babae dyan, dahil magdanakaw na lang ako. Kasi anak na ako ng Diyos eh. Hindi po ganun. Iwasan mo, hanggang sa hanapin mo yung church na para maka sa'yo, doon magbubunga ang yung pananampalataya. Doon mo hanapin ang tunay na mga church na totoong sumunod sa Panginoon. Yun po yung mga kapatid kung saan ka man. So ngayon, ang kaligtasan po hindi nawawala. Hanggang forever po yan. So halimbawa pa lang natin, pag nagkasala tayo sa magulang natin, ang ginagawa sa atin, pinalayas ba tayo? Siyempre hindi, kasi anak tayo nila. Dahil pag nagkasala tayo, pinapalo lang tayo. So ganun po ang Panginoon. Pag nagkasala tayo sa Panginoong Hesus, anak tayo ni Panginoon. Pag nagkasala tayo, pinapalo. Minsan pag pinapalo ka ng Diyos, lalo na pag anak ka niya, minsan binigyan ka ng sakit, lagnat, iba't ibang sakit. Yun pong pagpapalo ng Panginoon, lalo na pagligtas ka na, anak ka niya. Pinapalo ka niya, pinarasahan ka niya pag nagkasala ka. Pero pag hindi ka pinapalo. Pero pag matinding kasalanan mo, matindi po ng pagpalo ng Panginoon. Ibig sabihin, minsan kamatay ka, bigyan ka ng sakit na matindi, cancer. Yun po yun, namamatay ka sa sakit mo. Yun po yung pagparusa ng Panginoon. Pero anak ka na niya, sa langit ka pa rin mapupunta kahit nagkasala ka. Yun po yung totoo. Yun po ang kaligtasan. Pag anak ka niya yun forever. Yun po yung sinasabi ko sa iyo. Pag binigyan ka ng regalo, tanggapin. Sabi ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ano sinabi na po? Saan po yung buhay na walang hanggan? Sa langit. Kamatayan sa impyerno. Yun po yun. Napunta doon ang mga ligtas. Ngayon, kung ligtas ka na, sa langit ka na pupunta forever. Hanggang pagtanda mo, yukod ka na sa katandaan mo, yun po, ligtas ka na. Yung beses na mo tayong tao, dalawa. Lahat po ng tao ng Diyos, hindi. Yun po yun. So sabi ko lang ba sa'yo, ligtas ka ngayon, sabihin mo na, salamat Panginoon. Yan lang po, salamat sa iyong pagkinig sa oras na iyong pag-aabala. Thank you to all people.